Magagawa mo bang iwan ang iyong mga anak para lamang sa buhay na iyong pinapangarap para sa kanila? Isa na naman pong kwento ang aking ibabahagi sa araw na ito na talaga namang makapagbibigay sa atin ng maraming aral at inspirasyon. Sa isang barong-barong nayari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, doon nagsisimula at nagtatapos ang bawat araw ni Leticia o Leti Reyes. Isang simpleng may bahay. Ngunit sa kanyang balikat nakasandal ang lahat. Mga anak na walang ibang sandigan, isang tahanang laging binabaha, at isang asawang tila dagok ng kapalaran. Si Edgar, ang kanyang kinakasama, ay matagal nang hindi naging haligi ng tahanan. Noon ay may pangarap din ito, pero nilamon na ng bisyo. Alak sa umaga, sabungan sa hapon, at lasing na lasing sa gabi. At kapag talunan sa sugal, si Leti ang palagi nitong sinisisi. Minsan ay suntok, minsan naman ay tadyak. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga salitang tila kutsilyo. Wala kang silbi. Kung hindi lang dahil sa akin, siguradong gutom na naman yung mga anak mo. Tahimik lamang si Leti. Umiiyak sa dilim habang pinapatulog ang mga anak na sina Miko at Aya, gamit ang kwentong may halong pag-asa. Palang araw, makakaahon rin tayo. Paulit-ulit niyang sinasabi, kahit siya mismo'y hindi sigurado kung kailan darating ang araw na yon. Sa tuwing sinusulyapan niya si Miko, napapaisip siya kung gaano pa ito kabata para makasaksi ng karahasan. At si Aya, na laging nagtatanong kung bakit hindi laging masaya si nanay, ay niyayakap niya na lamang ng mahigpit. Mahal ko kayo mga anak, huwag na kayong mag-isip pa. Ang tanging sagot niya lamang. Hanggang isang gabi, habang si Edgar ay natutulog na naman sa kalasingan, humarap si Leti sa salamin. Puno ng pasa ang kanyang braso. May kaskas ang noo, pero ang mas masakit ay ang pagkabasag ng kanyang loob. Hindi na siya babae. Hindi na siya may bahay. Para bang isa na lamang siyang tagasalo ng lahat ng sakit. Ganito na lang ba habang buhay? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, habang naglalabas sa poso, may kapitbahay na nagkwento patungkol sa kaibigan nilang nakaalis papuntang Saudi bilang isang kasambahay. Malaki raw ang kita, libre ang pagkain at tirahan, mabait raw ang amo. Ito ang sabi sa kanya ng kanyang kapitbahay. Sa halip na makinig lang, isang bagay ang gumalaw sa puso ni Leti. Gabi-gabi niyang ipinagdarasal kung tama ba ng mga ibang bansa. Hanggang isang araw, lumapit siya sa isang agency at nagpasa ng application. Hindi niya ito sinabi kay Edgar. Ayaw niya nang sirain pa ang natitira pa niyang pag-asa. Lumipas ang ilang linggo, nakatanggap siya ng tawag. Congratulations, pasado ka Leti at may employer ka na. Naluwa siya dahil doon. Hindi niya alam kung luha ng takot o tuwa. Ang alam lamang niya, sa unang pagkakataon ay may hawak siyang direksyon. At kahit masakit iwan ng mga anak, mas masakit ang pananatili sa kulungan ng pang-abi. Sa gabing iyon, niyakap niya sina Miko at Aya. Mahimbing ang tulog ng mga bata. Walang kaalam-alam na sa mga susunod na buwan, magbabago na ang lahat. At si Leti, ang tahimik na babae sa likod ng maraming luha, ay handa ng hamunin ng mundo. Mabilis ang mga sumunod na araw matapos matanggap ang balita. Ginawa ni Leti ang lahat ng kinakailangan. Medical, seminar, at pati na rin training, habang patuloy pa rin naglalaba, nagluluto, at nag-aalaga sa mga anak nang walang kaalam-alam sa kanyang pinaplano. Tahimik ang kanyang paghahanda. Planado ang lahat. Hindi niya sinabi kay Edgar dahil alam niyang questionin siya nito
pagbubuhatan ng galit, o kaya pipigilan. At sa pagkakataong ito, ayaw niya nang madiktahan ng takot. Sa kanyang puso, tanging ang kinabukasan ng mga anak ang mahalaga. Isang gabi bago ang kanyang pag-alis, tahimik siyang naupo sa gilid ng higaan. Higaan ni Miko at Aya. Pinagmasdan niya ang mga batang payapang natutulog. Walang kamalay-malay sa bigat ng pasya ng kanilang ina. Isang liham ang ginawa niya. Inilagay sa ilalim ng unan ni Miko. Anak, pasensya na kung hindi ako makapagpapaalam ng maayos sa inyo ha. Kailangan ko kayong iwan pansamantala. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Kaya ko ito ginagawa. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako at mas magiging maayos na ang lahat. Nanay. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Dala-dala ang maliit na bag. Mahigpit na yakap ng pangarap at isang pusong puno ng pangamba. Sa airport, habang hinihintay ang boarding, hindi niya mapigil ang luha. Hindi ito luha ng panghihinayang, kung hindi ng matinding pananabik sa sakit at pag-iwan. Paglapag niya sa Riyadh, agad siyang sinalubong ng isang lalaking driver na nagdala sa kanya sa bahay ng kanyang amo. Isang napakalaking bahay na may mataas na bakod at pintuang bakal. Bumungad sa kanya ang isang babaeng Arabo na may matalim ang mga mata at malamig na titig. Ito ay si Madam Nora. From now on, you are mine. Maikli ngunit matalim ang salubong ng babae. Tahimik lamang si Letty. Pinilit niyang ngumiti at yumuko bilang paggalang. Sa mga unang araw, abala si Letty sa pag-a-adjust. Malaking bahay. Maraming trabahong kailangang tapusin. Pero kahit pagod, kinukumbinsi niya ang sarili. Titiisin ko ang lahat para kina Miko at Aya. Ngunit mabilis ding napalitan ng pangamba ang kanyang tiwala. Hindi siya pinapakain ng maayos. Isang perasong tinapay lamang ang agahan. Kapag may natirang ulam, saka lang siya nakakakain. Hindi siya pinapayagang gamitin ng cellphone. Ang sahod, ni minsan na hindi nabanggit sa kanya. May mga pagkakataon na mas masahol pa. Sa tuwing aalis ang kanyang amo at mga anak nito, ikinukulong siya sa maliit na kwartong walang bintana, walang kuryente, at walang bentilador. Wala kahit tubig, parang hayop na ikinandado. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naglalaho ang pangarap na bitbit niya. Hindi niya na alam kung anong petsa na. Hindi rin niya alam kung kamusta na ba ang kanyang mga anak. At sa Pilipinas, habang si Letty ay nilalaman ng kalungkutan at gutom, ang mga anak naman niya ay unti-unting naniniwala sa kasinungalingan nitong si Edgar. Nainiwan sila ng ina at may bago ng pamilya ito sa abroad. Walang kalaban-laban si Letty. Nakakulong sa lupaing dayuhan habang ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nilulunod ng kasinungalingan sa sariling bayan. Lumipas ang mga linggo at para kay Letty, parang mga buwan na ang bawat araw. Hindi siya makalabas ng bahay. Bawal siyang magtelepono. Walang koneksyon sa labas at ang bawat minuto ay tila pagdurusa. Hindi siya sinasahuran. Kapag nagtatanong siya, ang sagot ng amo ay, "You're lucky to feed you. Money? You don't need money." Kapag medyo sumasagot, isang sampalang kapalit o tulak sa dingding. Tinatawag siya nitong Abda, na ang kahulugan ay alipin. At ganoon na nga ang trato sa kanya, alipin sa banyagang lupa. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pananahimik. Walang tumutulong. Ang mga kasambahay sa kapitbahay ay takot na takot din. Kung minsan, naririnig ni Letty ang tawanan at pusika mula sa labas ng bahay. Tila isang paalala na umiikot pa rin ang mundo habang siya'y nakakulong. Diyos ko, hanggang kailan po? Bulong niya sa dilim habang nilalabanan ng gutom at uhaw. Samantala sa Pilipinas, si Edgar ay patuloy sa kanyang bisyo. Sa barangay ay kinikwento niyang iniwan siya ni Letty.
at sinasabi niyang ito raw ay para sa ibang lalaki sa abroad. Ayan, iniwan ako. Wala nang pakialam sa mga anak namin. Basta ako, bahala na raw ako rito. Nagkunwaring martir sa harap ng ibang tao, habang si Miko at Aya ay lumaking may galit sa puso. Bakit ganun si nanay? Hindi man lamang nagparamdam. Ani Miko, na puno ng hinanakit. Sa mga mata ng kanyang mga anak, si Lete ay naging isang duwag na tumakbo sa responsibilidad. Ang hindi nila alam, na bawat araw pala na lumilipas, tinatanggap niya ang hirap alang-alang lamang sa kanila. Hindi sila nakakakita ng pasasalikod ni Leti o ng mga luha niyang bumabagsak sa bawat palanggana ng labahang kinukusot. Hanggang isang gabi, habang sinusubukan niyang matulog sa malamig na sahig, narinig niya ang isang boses sa kabilang kwarto. Boses ng batang babae na umiiyak. Mama, where's the Filipina? I want her back. Bigla siyang napaisip. May awa pa pala sa bahay na ito. Kung sa bata siya aasa, ay baka may paraan pa. Nagplano si Leti. Hindi siya nakakatiyak kung kailan. Pero naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Isang araw habang abala ang pamilya sa isang kasiyahan sa labas, naiwan siyang nakalak sa kwarto. Gaya ng dati. Ngunit napansin niya, ang kandado ay hindi nakasara ng maayos. Ang pintuan ay medyo bukas. Pinakinggan niyang mabuti. Wala ang mga tao. Walang bantay. Huminga siya ng malalim. Ngayon o kailanman? Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Lumangap siya ng hangin. Iba ang amoy. Hindi kulob. Hindi siksik. Hangin ng labas. Hangin ng kalayaan. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may pag-asa siyang muling huminga. Tumakbo si Leti palayo sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng halos isang taon. Wala siyang dalang kahit na ano. Walang pera. Walang ID. Wala ring cellphone. Tanging ang pananabik na makatakas at ang dasal na wag siyang habuli ng baon niya sa kanyang dibdib. Naglakad siya sa ilalim ng init ng araw. Nagtatago sa mga gilid ng kalsada. Umaasang makakakita ng taong pwedeng malapitan. Ilang oras siyang naglakad hanggang sa nakita niya ang isang gusaling may watawat ng Pilipinas. Hindi siya sigurado, pero parang isinisigaw ng puso niya na doon ka pumunta. At tama nga siya. Ito ay embahada ng Pilipinas. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata nang pumasok siya sa loob. Nang makita siya ng isang staff, agad siyang inalalayan. Ate, okay ka lang ba? Pilipina ka rin, hindi ba? Hindi siya nakapagsalita kaagad. Nanginginig siya hanggang sa tuluyang bumuhos ang lahat ng kanyang kinikimkim. Ang gutom, sakit, takot, at paninindig. Payat na payat si Leti ng mga oras na yon. At halatang walang maayos na kain. Ipinaabot nila siya sa Konsul Maria de la Paz, isang babaeng may mahigpit ngunit maamong tingin. Ikaw si Leticia Reyes? Tanong nito matapos mabasa ang kanyang papel. Tumango si Leti habang pinipigilan ng luha. Halos mabaliw-baliw siya sa kanyang karanasan. Ilalaban natin to, sabi ng konsul. Hindi ka napapalik sa bahay na yun. Hindi ka naalipin. Habang inaayos ng embahada ang kanyang kaso, nanatili siya sa shelter kasama ang ibang OFW na nakaranas din ng pang-aabuso. Doon niya nalaman na hindi siya nag-iisa. Marami pala silang pinipiling manahimik. Nagpapanggap na ayos lang dahil sa takot at kahihiyan. Ngunit sa tulong ng embahada, inaresto si Madam Nora. Hindi yun naging madali. Ngunit sa wakas, napatunayan sa korte ang pagmamalupit. Si Lete ay inilagay sa ilalim ng proteksyon ng embahada at pagkatapos ay inilipat sa isang bagong employer, isang babaeng Arabo na si Fatima Khalid. Si Fatima ay ibang-iba. Malumanay ito, magalang at makatao. You are not a slave. You are a helper, and helpers deserves respect. Ani nito.
Sa unang pagkakataon, nakatikim si Letty ng tunay na pagkain. May sarili siyang kwarto, may pahingahan, at may tamang sahod. Lingid sa kaalaman ng marami, ito na ang simula ng unti-unting pagbangon ni Letty. Ngunit kahit unti-unti nang lumilinaw ang paligid niya, may isa pa ring bagay na sumasakit sa puso niya. Ang pananahimik ng kanyang mga anak. Hindi pa rin siya makapagpadala ng sulat o tawag. Luma na ang mga impormasyon niya sa Pilipinas at ayaw niyang sumugal sa maling paraan ng komunikasyon. Pero araw-araw, pinagdarasal niya na sana. Balang araw ay maunawaan ng kanyang mga anak ang kanyang ginawa. Samantala sa Pilipinas, si Miko at Aya ay lumalaking may sama ng loob. Kung mahal talaga tayo ni nanay, bakit hindi siya nagpaparamdam? Tanong ni Aya. Si Miko naman bagamat tahimik, ay ramdam ang bigat sa dibdib. At si Edgar, ang lalaking sanhi ng lahat ng sakit, ay patuloy pa rin sa pagsusugal, paninira, at pag-arte bilang kaawa-awang iniwan. Wala ni isang nakakaalam ng totoo. Walang tinig ang boses ni Letty sa Pilipinas. Ang tanging meron siya ay matagal, mahaba, at masakit na katahimikan. Sa bagong tahanang pinagtatrabahuan ni Letty, unti-unti niyang natikman ang ginhawa na dati pinapangarap lamang niya. Hindi marangya ang lahat, pero sapat. Si Fatima Khalid, ang kanyang bagong amo, ay isang byuda na may 2 anak at may mataas na respeto sa mga katulong. Hindi siya minamaltrato, hindi pinapabayaan, at higit sa lahat ay pinapakinggan. Buwan ang lumipas, at sa bawat sahod na natatanggap niya, agad niya itong ipinapadala sa Pilipinas. Hindi man niya makontak ng direkta ang mga anak, sinisigurado niyang may padala silang pera, pagkain, at mga gamit sa eskwela. Sa bawat padala, isinasama niya ang maikling sulat. Mahal kong Miko at Aya, pasensya na kung hindi pa ako makakauwi. Ginagawa ko ito para sa inyo. Sana mapatawad niyo si nanay. Mahal na mahal ko kayo. Hindi niya alam kung nababasa ba ito ng kanyang mga anak, kung napapasa ba ng tama ni Edgar. Pero nananalig siya. Sa tuwing isinasabay niya ang sulat sa balikbayan box, umaasa siyang may parte ng puso niya ang makakarating rin sa mga anak ang mga ito. Isang araw, habang nagluluto siya para sa pamilya ni Fatima, tinawag siya nito sa sala. Letty, I spoke to the embassy. They said that you are eligible for repatriation if you wish. Napalunok si Letty. Pwede na po ba akong umuwi? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango si Fatima. You work hard. You deserve to go home, Letty, and start again. Napaluwa siya sa harap ng mabait na amo. Sa loob ng maraming taon niya sa ibang bansa, ngayon lang siya tinanong kung ano ang gusto niya. At ang sagot niya ay malinaw. Ang umuwi, yakapin ang mga anak, at iwan na ang nakaraan. Habang inaayos ang mga papeles para sa kanyang pag-uwi, hindi maiwasan ni Letty ang mag-isip. Kamusta na kaya sila? Natatanggap kaya nila ang mga sulat ko? May galit kaya sila sa akin? Sa Pilipinas, patuloy ang normal na buhay para kina Miko at Aya. Si Aya ay nasa high school na, at si Miko naman ay nagsimula ng magtrabaho bilang construction helper para makatulong kay Edgar. Ngunit malamig pa rin ang mga puso nila kapag nababanggit si Letty. Tumatanggap man kami ng pera o gamit, pero wala pa rin si nanay. Hindi niya kami pinaglaban, sambit ni Miko. Ang hindi nila alam na ang nanay nilang iniisip ay tumigil ng matagal sa embahada, lumaban sa korte, at muling bumangon mula sa pagkabagsak. Wala silang kaalam-alam na minaltrato pala ito. Sa huling gabi ni Letty sa Saudi, tumingala siya sa langit. Panginoon, sana po pagbalik ko ay tanggapin pa rin ako ng mga anak ko. Hindi ko na hinihiling ang yakap kaagad. Basta't makita ko lang silang maayos ay sapat na. Bitbit niya ang ilang maleta, kaunting ipon, at isang pusong punong-puno ng pananabik.
Hindi niya alam kung anong klase ng pagbabalik ang naghihintay sa kanya. Pero isa lamang ang tiyak. Uuwi na siyang hindi na alipin ni Inuman. Mainit ang araw nang bumaba ng eroplano si Letty sa paliparan ng Maynila. Hindi na bago sa kanya ang init. Pero ngayon, ibang pawis ang pumabalot sa kanyang katawan. Halo ng kaba, pananabik, at takot. Dahil sa wakas, makikita niya na ulit ang kanyang mga anak. Ngunit hindi niya alam kung paano siyang tatanggapin ng mga ito. Bitbit ang dalawang maleta. Lumabas siya ng airport na parang isang estrangherong bumalik sa isang bayang matagal niyang iniwan. Walang salubong, walang yakap ng pamilya, walang palakpakan. Tahimik lamang ang lahat. Wala si Edgar. Wala ring text o tawag mula sa kahit na kanino. Sumakay siya ng jeep, pauwi sa dating barong-barong na pinanggalingan niya. Sa bawat kanto na nadaraanan, may ala-alang bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanilang paghirap, ang pananakit, at ang gabing umiiyak siya habang tinatakpan ng sugat. Ngunit ang higit sa lahat, bumalik ang ala-ala ng dalawang munting bata noon na iniwan niyang may luha sa mga mata at yakap sa gabi. Pagdating niya sa kanto ng kanilang bahay, huminto siya sa tapat. Halos wala nang nagbago sa lugar. Pareho pa rin noon. Ito pa rin ang amoy usok ng tricycle. Ang ingay ng mga tsismosa at ang mga batik sa dingding ng kanilang tahanan. Kumatok siya. Si Miko ang nagbukas ng pinto. Binata na ito at si Aya naman ay dalagita na. Maya-maya ay pareho silang napatigil pagbukas ng pinto. Tumitig sa kanya si Miko. Tila hindi makapaniwala. Nanay? Mahina nitong usal. Ngunit walang yakap. Walang ngiti. Sa halip ay malamig na mga mata. Bakit ka pa bumalik? Tanong ni Miko. Walang emosyon. Hindi ka agad nakasagot si Letty. Natulala ito. Anak, nandito na si nanay. Pasensya na kung... Sabi ni Papa, iniwan mo na raw kami. Nakahanap ka na raw ng bagong pamilya sa abroad. Kaya kami nang nagtulungan dito sa bahay. Kahit wala ka ay kinakaya naming magkapatid. Sabi ni Miko, na para bang punong-puno ng tampo. Napaupo si Letty sa bangko. Parang tinusok ang puso niya. Ang mga anak na pinaglaban niya ng buhay, ngayon ay may galit sa kanilang mga mata. Hindi totoo yun, anak. Bulong niya. Wala akong ibang pamilya kung hindi kayo lang. Tahimik ang paligid. Nasa gilid lang si Edgar. Nakaupo sa tindahan ng alak. Nakatingin sa kanila na parang nanonood ng eksenang inaasahan niyang mangyayari. Bakit hindi ka man lamang tumawag, Nay? Tanong ni Aya na halos paiyak. Hindi ako pinayagan ng amo ko. Kinuha ang cellphone ko at ikinulong ako sa loob ng 1 taon. Akala ko'y mamamatay na ako roon. Pero hindi ako tumigil dahil gusto kong makauwi sa inyo. Hanggang sa nakatakas ako at nagtagal sa embahada. At pagkatapos ay nagkaroon ako ng panibagong amo. At doon ako nakapagtrabaho ng maayos sa maraming taon. Hindi kaagad naniwala ang mga anak. Ngunit sa titig ni Letty sa kanyang nangingilid na luha, may isang bagay na silang nararamdaman. Sakit na matagal na ring nilang kinikimkim. Bigat na ngayon ay unti-unting lumuluwag. Lumapit si Letty kay Miko at Aya. Hindi siya umaasa ng yakap. Pero nang idinampi niya ang kamay sa pisngi ng anak, hindi na nakatiis si Aya. Yumakap ito ng maigpit sa ina sabay iyak. Miss na miss kita, Nay. Hindi pa tapos ang pagkukumpuni ng pusong nasaktan. Pero sa gabing iyon, may unang peraso ng tiwala ang naibalik. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Letty. Naganda siya ng agahan, sinangag, pritong itlog, at mainit na kape. Mga simpleng bagay na matagal niyang pinapangarap na maihain muli sa kanyang mga anak. Tahimik lamang sina Miko at Aya habang ito'y kumakain. Pero iba na ang tingin sa kanya. Hindi na singlamig ng kahapon. May bahid ng pag-uusisa at marahil pag-unawa.
Pasensya na kayo kung hindi ako nakapagpaliwanag kaagad. Simulang wika ni Letty habang nililigpit ang mga pinggan. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Akala ko katapusan ko na. Umupo siya sa harapan nila, huminga ng malalim, at saka nagsimulang magkwento mula sa araw na umalis siya hanggang sa araw na siya ikinulong. Hindi pinasahod at halos mamatay sa gutom sa banyagang lupa. Ikinuwento niya kung paano siyang nagdasal araw-araw na siya ay makabalik, kung paano siya tumakas, at kung paano siyang iniligtas ng embahada. Lahat ng sakit, lahat ng takot, isa-isang lumabas mula sa kanyang bibig. Tahimik lamang si Miko, pero hindi niya maiwasang mapaluha. Si Aya naman ay tahimik na umaaplos sa kamay ng kanyang ina, na para bang sinasabing, Sapat na, Nay. Naiintindihan ko na po. pero bakit sinabi ni Papa na iniwan mo kami para sumama sa ibang lalaki? Tanong ni Miko sa wakas. Napabuntong hininga si Letty. Dahil gusto niyang palabasin na siya ay kaawa-awa. Ayaw niyang tanggapin na siya ang dahilan kung bakit ako umalis. Baka natakot siyang mawalan ng kontrol sa inyo. Nakita nilang lumapit si Edgar mula sa labas. Amoy alak ito at nakasimangot. Anong sinasabi mo riyan, ha? Ako pa ang sinungaling ngayon? Sabi nito. Tumayo si Miko. Ngayon ay may tapang sa mga mata. Tama na pa. Alam na namin ang totoo. At alam rin namin na ikaw ay palaging nagsusugal. Ikaw ang nananakit. Wala kang karapatang sirain si nanay sa amin. Nasaan ang mga perang pinapadala niya? Mga walang utang na loob. Balik na Edgar. Pero hindi na siya pinansin ng mga anak. Sa unang pagkakataon, si Letty ay hindi na mag-isang nakikipaglaban. Simula noon, tuluyan nang lumayo si Letty sa dating kinakasama. Pitpit ang kaunting ipon at kasama ang kanyang mga anak. Lumipat sila sa isang maliit na inuupahang bahay sa kabilang barangay. Malayo sa alaala ng sakit. Malapit sa panibagong simula. Mahirap ang unang buwan. Kailangan ni Letty na maglako ng kakanin. Pumasok bilang tagalinis sa isang paaralan at kumuha ng kahit na anong marangal na trabaho na pwede nilang pagkakitaan. Hindi niya na iniisip o inaalintana ang pagod. Si Miko ay tumigil na sa pagtatrabaho at nagbalik sa pag-aaral bilang ALS student. Si Aya naman ay nagpapakitang gilas sa klase. Tila binawi ang mga panahong walang direksyon. Dati ang pangalan ni Letty ay ginamit upang siraan. Ngayon, ito na ang simbolo ng tapang at sakripisyo. Isang pangalan na sa wakas ay naiintindihan at minamahal muli ng kanyang mga anak. Ilang buwan na ang lumipas mula ng tuluyang iniwan ni Letty sa Edgar. Sa maliit na inuupahan nilang bahay, kahit siksikan at mainit, ay dama nila ang kapayapaan. Isang bagay na noon ay tila pangarap lamang sa kanya. Walang sigawan, walang suntukan, walang luha sa gabi, walang lasing na umuwi ng galit, tanging pagtawa ng mga anak niya at ng simpleng kwento ng pag-asa sa bawat hapunan ang siyang naroroon. Tuwing umaga, maagang gumigising si Letty para magluto ng kakanin at ihatid ito sa tindahan sa palengke. Matapos yon, ay nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa isang paaralan sa bayan. Minsan, kapag may dagdag na kita, gumagawa siya ng lumpia para sa mga order ng mga guro. Hindi madali, pero para kay Letty, bawat pawis ay may kahulugan. Hindi na siya alipin ng iba. Ngayon, siya ay babae ng sariling lakas, ina na muling bumangon, at taong muling nagtatayo ng kanyang dangal. Si Miko, na noon ay puno ng hinanakit, ay naging mas responsable. Sa gabing walang kuryente, siya ang naglalagay ng kandila at nagsusulat sa ilalim ng ilaw. Nay, gusto ko pong maging electrical technician. Aniya, ayoko na pong maging kargador habang buhay. Napangiti si Letty habang pinagmamasdan ng anak. Naku, kayang-kaya mo yan, anak. Narito lang si nanay palagi sa'yo, ha? Si Aya naman ay naging top 3 sa kanilang klase. Ligas na matalino at masigasig. Pero higit sa lahat, may malambot na puso. Sa tuwing nakikita niya ang ina na pagod, kusa siyang nag-aalok ng masahe
at isang tasa ng mainit na salabat. Nay, balang araw po. Ako naman po ang magtatrabaho para makapagpahinga po kayo ng maayos. Naku anak, hindi mo kailangang palitan ng ginagawa ko. Ang makita kayong masaya at po ay sapat na. Sagot ni Letty, sabay haplos sa buhok ng anak. Minsan, dumaraan si Edgar sa tapat ng bahay. Lasenggo pa rin ito. Payat na at tila laging may reklamo sa buhay. Ngunit sa bawat tingin ni Letty sa kanya, wala nang sakit, wala nang galit, tanging awa na lamang. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. Bulong niya sa sarili. Dumating ang isang araw ng linggo. May maliit na handaan sa kanilang bahay. Nagluto si Letty ng pansit at puto para sa simpleng salo-salo. Paggugunita sa isang taon, simula nang siya'y makauwi. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, biglang niyakap ni Miko ang kanyang ina. Nay, salamat po. Kung hindi ka lumaban noon, hindi ko alam kung nasaan kami ngayon. Sumunod naman si Aya. Yumakap rin ito. Hindi ka namin naiintindihan noon, Nay. Pero ngayon, ikaw ang pinakamalakas na tao sa aming paningin. Napaluha si Letty, hindi sa lungkot, kung hindi dahil sa wakas at sa tuwa. Sa tagal ng kanyang paglalakad sa dilim, ngayon ay may liwanag na. May pamilya siyang totoo, may buhay na may saysay. Hindi perpekto ang lahat. Wala silang maraming pera. Wala silang magarang bahay. Pero naroon ang pagmamahal. At iyon ang hindi kayang bilhin ng kahit na anong sahod sa abroad. Lumipas pa ang 5 taon. Malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Letty at ng kanyang mga anak. Ang maliit na bahay na dati inuupahan ay napalitan na ng simpleng sariling tahanan sa isang tahimik na baryo. Hindi ito magarpo, pero matibay, maliwalas, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. May sarili na rin silang maliit na negosyo. Isang karinderyang sikat sa mga tricycle driver, guro, at mga estudyante. Doon siya madalas na makikitang nakangiti habang naglilista ng mga orders. Sinasahugan ng mga ginisang gulay o nakikipagkwentuhan sa mga suki. Lahat ng dumaraan ay tila may respeto sa kanya. Yan si Aling Letty, dating OFW. Matapang yan. Pinuhay ang kanyang mga anak kahit mag-isa lang. Wika ng isang parokyano. Si Miko naman na dati puno ng hinanakit ay isa ng lisensyadong technician. May sarili na itong maliit na repair shop at kumikita ng marangal. Si Aya naman ay nakapagtapos ng edukasyon at kasalukuyan ng nagtuturo sa parehong paaralang nilisan noon ng kanilang ina. Isang gabi, habang sila'y magkasamang kumakain ng hapunan, napatahimik si Letty. Pinagmasdan niya ang mga anak. Malalaki na, pero malalapit pa rin sa kanya. At punong-puno ng respeto sa kanyang naging sakripisyo. Hindi niya napigilang mapaluha. Nay, bakit ka umiiyak? Tanong ni Aya, lumapit at niyakap siya. Dahil dati, akala ko wala nang patutunguhan ng buhay natin. Akala ko hanggang luha na lang ako. Pero ito ko ngayon, buo tayo, masaya at may direksyon. Sagot ni Letty habang nanginginig ang tinig. Nay, kung hindi ka lumaban, hindi rin kami lalaban. Sagot ni Miko. Ikaw ang unang nagtayo sa atin muli. Kinabukasan, habang naglalakad si Letty papunta sa palengke para mamili, nadaanan niya si Edgar. Ngayon ay halos hindi na makilala. Payat na payat ito, may bahid ng kapabayaan. At tila ba na pag-iwanan ng panahon, tumingin ito sa kanya, parang gustong lumapit. Ngunit sa halip na galit, isang payapang ngiti lamang ang isinukli ni Letty. Tumango siya, saka tumuloy sa kanyang paglalakad. Wala na siyang puwang sa nakaraan. Hindi na siya nabubuhay sa sakit kung hindi sa kanyang layunin na. Hindi lahat ng tagumpay ay kayang sukatin ng salapi o titulo. Naisip niya. Minsan, ito'y makikita sa katahimikan ng gabi, sa ngiti ng mga anak, at sa puso mong marunong ng magmahal ng sarili. At sa ilalim ng mga bituin, habang iniipan ng hangin ang kanyang mukha,
Naramdaman ni Letty ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ito ay ang tunay na kalayaan at ang tunay na kapayapaan. Hindi na siya babae ng kahapon. Siya na ngayon ang babaeng tumindig, lumaban at nagtagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang inyong napulot? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan din ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad dito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out. Magagawa mo bang iwan ang iyong mga